kampo ni Mr. David Licao po abay labis na nag-alala sa mga videos na kumalat sa social media. At ngayon kami pag-usapan po natin kung saan si Mr. David Licao po ay talagang excited for their new project with Miss Jillian Ward, ano? David hindi ramdam na mas matanda daw di umano kay Jillian. Napaisip ng gusto si David noong unang nabalitaan ng tungkol sa pagtatambal nila ni Jillian Ward. Ito ang hawnaw ng pagkakataon na makakatambal ng aktor si Jillian sa isang proyekto. To be honest with you, the first thing na isip ko is babagay kaya. Di ba to be completely honest? Pero syempre, kahit naman sino may isip yun, kumbaga, yung makakasama mo sa isang teleserye. But Jillian is such a great actress and I'd like to think na okay naman ako. So I think it will work. Paglalahad ni David sa GMA News, 31 taong gulang na ngayon ang binata habang 20 years old na ng lamans ang actress. Para kay David ay hindi na dapat gawing issue pang malaking agwat ng kanilang edad ni Jillian. Well, mukha pa naman kasi akong 19 sabi na, joke lang, pagbibiro ng nakilalang pambansang Ginoo. Samantalang umaasa si Jillian na maraming matututunan mula kay David pagdating sa trabaho at personal na buhay. Ayon sa actress ay hindi na siya nakakaramdam ng pagkailang kay David. Parang wala naman po, lalo especially ako. Ang dami ko na rin po naka-work na all ages, iba't ibang age so far. Feeling ko may natutunan ako sa kanya. For sure, mas marami siyang alam compare sa akin. So I wanna learn from him. Nakangiting pahayag ni Jillian. So sa kanila pong mga pagsisiwalat patungkol nga dito sa pinakabago nilang serye or project na GMA7 Never Say Die, si Tupoy pagbibidahan nilang dalawa. Ito po'y dalawang sikat na artista sa Pilipinas na sa kabila ng malaking agwat sa kanilang edad ay hindi nag-alala tungkol sa kanilang chemistry on screen. Ang Never Say Die ay isang action drama series na pinagbibidahan ni David at Miss Jillian Ward. So, sa kabila nito ay nag-alala naman ng kampo ni Mr. David Licao at ng ilang mga Barda fans na kumalat ng ilang mga videos na ito na pagkatapos ng GMA Gala. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na pagkatapos ng GMA Gala night, yun nga pinasuot ni Mr. Jameson Blake yung kanya pong blazer dito po kay Miss Barbie Fortesa. Pero akala ni Jameson, wala nang mga paparazzi paglabas niya. Pero hindi niya alam, napakarami pala mga videos. Hindi niya alam na nabibidyohan yung pag-iwan niya, hindi niya pag-alalay kay Miss Barbie Fortesa, na bagay na talaga lamang todong pinag-usapan sa social media. Talagang pinapatunayan daw di umano na video na ito na this is just for a cloud. Kumbaga parang ginagawa lang talaga nila para ipakita sa publiko na at mahusay ang kanilang ang kanilang pagsasama, ganun. Pero kapag wala ng camera, doon na po talaga nakikita na parang tropa-tropa lang talaga yung kanilang treatment sa isa't isa. Nakita nyo naman buwaba ng hagdan si Miss Barbie Fortesa, pero nasa likod lang si Jameson, pero wala siyang ginawa para po alalayan si Miss Barbie. Unlike si Mr. David Licao is napaka-gentleman, kaya hindi po maalis sa mga Barda fans at talagang magkaroon ng comparison between Jameson Blake at dito po kay Mr. Jameson Blake and David Licao. So, isa rin sa mga talaga namang pinag-usapan online, yung ang pinagdilin daw di umano nitong si Jack Reborto, itong si Miss Barbie Fortesa kay Jameson. So, sabi nga ng ilan, ano daw bang karapatan ni Jack para ipagdilin? Wala naman po siyang rights para gawin yun, diba? So, anyways, Bonbo ni Mr. David Licao and Barbie Fortesa abay na-booking sa kanilang live video. Before natin talaga naman sa grabe po talaga ito po mga Barda fans. Dahil napapabalitang ang Barda fans donate 100,000 to save the children Philippines, no? Talagang sila po ay nag-ambag na sani puwersang fans na Barbie Fortesa at David Licao para maalikom ng fans para suportahan ang edukasyon at emergency relief para sa mga batang tinutulungan ng humanitarian organization na Save the Children Philippines, kung saan nagsisilbing ambassador ang dalawang sparkle artists. Biruin nyo ha, ganyan ka-effort ang mga Barda, ganyan nila kamahal si Marby at David para po pati yung kanilang mga tinutulungan at pati yung pagiging ambassador nila sinusuportahan. Sana makinig ang GMA. Nagpunong-puno ang fans na Barbie Fortesa at David Licao para mangolekta ng donasyon for a good cause. Imbes na bumuo ng fan gathering, pinili ng mga miyembro ng fans club ng Barda na maglunsad ng online donation drives para ipagdiwang ang karawan ni Barbie at David. Ipinahanap si Barbie at 28 years old noong July 31, samantalang June 15 naman si David, 31 years old, na halikom ang grupo ng almost 100,000 na kanilang epinimangay sa humanitarian organization na Save the Children Philippines, kung saan nagsilbing ambassador ang dalawang sparkle artists. Ang inisyatibong ito ay naisuporta ng edukasyon at emergency relief para sa mga batang tinutulungan ng organisasyon. Noong Martes, August 5 per mile dinner over ng Barda Fans Club ang kanilang naipong fans sa opisina ng Save the Children Philippines sa Quezon City. Grabe po mga Barda, grabe po kayo, nakakahanga po kayo. At syempre po, kasabay nito ay sinuportahan din ni Miss Barbie Fortesa ang hobby ni Miss Maris Rajal, no, na kanya pong
sunshine, ano? My Only Sunshine, kung saan talagang pinakita ni Barbie Fortesa na hindi po porket na movie siya, hindi niya nasusuportahan yung movie na ito. At of course, nagpapasalamat din po si Miss Barbie Fortesa sa mga fans din na nagpa-black screening para sa kanyang P77 movie. Robin, dami nagmamahal kay Barbie Fortesa tsaka kay David Sicauco, diba? So, sana makita yan ng GMA at huwag nilang ipilit na paghiwalayin si Barbie at si Mr. David Sicauco. Bigyan nila ng maraming project kasi ang dami pong sumusuporta at hindi lang po sila basta-basta mga fan, kundi sila po ay mga mga tumutulong sa mga gustong sa mga tinutulungan ni Barbie tsaka ni David, tinutulungan nila ang Barda fans para talagang maipakita sa publiko that they are not even actress and actor lang. Sila po ay mga part ng pagbibigay, no? Pagsusuporta, no? Sa mga ganitong klase ng mga Foundation Save the Children Philippines sa Quezon City. Pero mas kinatuan ng mga netizen ng ilan sa mga tagpo ko saan doon po sa artistang bayan kung saan nag-live na itong si Miss Marvino at naatasan siya ng kung meron po siyang nasasenda ng message na meron akong aaminin sa'yo at si David Sicauco ang lumabas doon sa kanyang nabunot. Kaya naman si David ang kanya pong chichinat, pero napansin ng mga netizen na bakit tinatakpan itong si Barbie Fortesa yung kanilang combo ni Mr. David Sicauco na si David po right now ay nasa Bohol, ha? Makiniisip lang naman ng mga fan bakit wala si David Tuel po sa party ng Beauty Empire. Part din naman siya, no? Nasa Bohol po siya ngayon, no? Kapatid Bohol Through My Eyes, elevated by my Oppo Reno 14 yan. So, tinakita niyo dyan. So, kitang-kita natin, sabi po ng mga netizen, but no tinatakpan netong si Barbie Fortesa yung kanilang conversation ni Mr. David Sicauco, which means may something silang pinag-uusapan na ayaw nilang isa publiko, diba? At may kita natin na talagang, every now and then, nagdaan sila na kukusap sila, meron silang communication kasi nabanggit pa nga ni Miss Barbie Fortesa dun po sa kanilang live na yon na alam niya na si David Sicauco ay nasa Bohol. So which means talagang meron constant yung kanilang communication, hindi nawawala kahit ano pa mga issue at kahit sino pa mga boys, no? Ang talaga namang nagka-agulo for Miss Barbie Fortesa ngayon. Nag-iisa lang talaga si David Sicauco sa kanyang puso. Kaya naman na let's be panatag and let's support Barda forever. And dahil dyan Miss Barbie Fortesa, narito na ang ilan sa mga paglilinaw at pagbibigay diin para kay David. Si Maris Racal and Miss Barbie Fortesa po ay pukpukan sa pagiging Best Actress ngayong 2026. Kwelang-kwela ang paggaya ni Maris Racal ni Catherine Bernardo, ha? Sabi niya, yes, nakijoin na rin si Maris sa sikat na ngayon na pagod na scene na eksena nga ni Catherine at Daniel Padilla sa pelikula noon na ginawa ng version ngayon ng ending ay sayaw. At oo, ang galing pa rin talaga ni Maris na bentang-benta ang pagdrama at pagsayaw niya. Anyway, maraming ang naaaliw sa pagsasama at pagsuporta ni Maris at Barbie Fortesa sa isa't isa. Kaya naman nagkaroon na rin ng idea mga fanay na mas maganda kung pagsasamahin ng dalawa sa pelikula, ha. Na-game naman syempre sina Maris at Barbie. Maganda pagsamahin sina Maris Barbie sa pelikula, pareho mas mahusay eh. Wow, Maris and Barbie, bet ko ito, sabi ng mga netizen. This is what we call a healthy competition. Napanood ko parehong movie nila at parehong panalo. Sobrang galing ni Maris at Barbie. Parehong may bigat at relevance ang mga pelikula nila sa panahon ngayon. Kudos! Maris and Barbie supporting each other film has to be one of my favorite things to happen this year. Okay, ramdam ko na agad ang matinding pagtaka ni Maris Barbie come award season. Grabe siguro ang eksena. Sure ako, sina Barbie at Maris ang maglalaban sa pagka-best actress sa 2026. Sana mag-tie sila ng mga awards. So sinasabi dito na possible daw na maglaban sa pagiging best actress itong si Maris Racal at saka po si Miss Barbie Fortesa na hindi naman po imposibleng mangyari. At ngayon, pinag-usapan din po sa isa sa pinakahuling episode ng Kapuso Artist Bayan. Pinalaro ni Barbie Fortesa ang klasikong Kiss, Mary and Kill. Game kasama ang tatlo niyang leading men na sina JC Alcantara, Sam Concepcion at David Sicauco. Sa Kill, pinili niya si JC Alcantara. Hindi dahil sa personal ang pagkagusto, kundi bilang biruan na sila ay hindi kaanong nag-click nung nag-work sila sa horror film na P77. Nagtagpa niya sa totoong buhay, mabait at professional si JC. Sa Kiss naman, napili niya naman si Sam Concepcion dahil sa pagiging masigla at palagiyang palakaibigan nito at dahil naging malapit sila habang nasa Beauty Empire cast party at maging sa set memorable ang dynamics nila. And of course, napili din niya sa Mary si David Sicauco ang kanyang pinili. Ipinahagi ni Barbie na siya ang kilalang kasamang kanilang trio. Matagal na nilang nagtatrabaho at nagkakilala. Kaya ayon sa kanya, ito ang basehan para sa isang magandang pag-asawa, pag-accept sa perfections at imperfections ng isa't isa.
Ang superstar tandem na Bardo or Barbie Fortesa and David ay talaga namang kilalang kilala sa publiko at nagkakasama na sa maraming proyekto tulad ng Maria Clara Guevara, Mag-isino ka man, Pulang Araw at pelikulang That Kind of Love. Bis na basihan ng kanilang pagkakakilala at professional chemistry ang naging dahilan kung bakit siya bumoto kay David, lalo pat may susunod daw siyang cameo sa seryeng Beauty Empire habang si David ay gagawa ng bagong series na Never Say Die. So nakakasama niya po dito itong si Miss Jillian White. Sa madaling salita, ang sagot ni Barbie Fortesa ay hindi isang lighthearted na pagsagot sa isang game show setting. Wala siyang sinasabi na kung ano man yung kung meron lang silang romantic commitment na, kundi ito ay isang base sa long-standing camaraderie at trust sa pagitan nila ni David. Pinapakita dito ang authentic na respeto at koneksyon bilang mga co-stars. So bilang personal na pananaw, ang tugon niya ay nagpapakita ng professional maturity sa dami nilang pinagsamahan. Malinaw na may real foundation na ang kanilang bonding. Ang ganitong public na sweet banter ay nakapag-excite sa mga fans ng Barda. Ngunit mahalagang tandaan na ito ay bahagi ng kanilang showbiz interaction. So ibig sabihin, meron na pong totoong proposal o intention sa labas ng work. Kung titignan ang buong konteksto, respetado ni Barbie ang bawat kasama. Mga banat niya ito bilang friendly banter, hindi mean-spirited o hidden message. Sa kabuuan ng kung taga-Barda ka o simpleng tagahanga ng showbiz, ang attitude ni Barbie dito ay refreshing, magaan, sincere at smart. Binibigay niya ng Mary title kay David bilang paraan ng pag-appreciate sa kanilang long-time working relationship at pagiging mabuting tao sa professional na mundo. So, yun po yung ilan sa mga napansin natin dito, diba? Na parang gustong i-inculcate ni Miss Barbie Fortesa sa lahat ng mga fans niya kung bibigyan siya ng chance sa mamili muli na talagang makasama ang isang tao sa isang project. Siyempre, pipiliin na dito si David Licauco kasi base po sa kanyang mga sagot na talagang sobrang komportable na siya kay David. At the same time, nakikita niya po yung respeto na meron si David. Hindi po siya yung tipo na lalaki na hihilain ka, hawakan ka, holding hands ka in public kahit wala naman talaga kayo, diba? Na alam po niya na merong camera, diba? Buti kung ginagawa po nila yun without the camera or parang panakaw lang, pero hindi, talagang lantaran. Kaya talagang mas ginugusto ni Miss Barbie Fortesa si David kasi very very ginuo talaga siya, diba? Napakagaan nga, kumbaga parang napaka-gentleman. Parang Pilipino talaga kung paano niya i-handle itong si Miss Barbie Fortesa. That's the reason why Miss Barbie chose David Licauco. So, dahil dyan, narito naman ilan sa mga comments and reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates.